Kinukumbinse ni Caloocan Congressman Egay Erice si dating Senador Mar Rojas na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Yan po ay matapos sabihin ni Naga City Mayor Leni Robredo na di na siya tatakbo sa pagkapangulo. Ayon po sa kongresista, siya lang daw ang isa pang nakikita niyang kwalipikado sa naturang posisyon. Pero sakaling si Robredo ang mapipisil ng kanilang partido ay susuportahan niya ito. Dati nang tumakbo si Rojas sa 2016 presidential race pero natalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung nagtuloy-tuloy nga yung administration ni Pinoy, palagay ko maunlad na ang Pilipinas. After 9 years of the Marcos and the Duterte administration, we're at the bottom. Samantala, lamang ng 8% po si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo. Base po yan sa latest 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, kung gaganapin ngayon ang May 2028 elections, 51% ang boboto kay VP Sara bilang Pangulo, habang 43% naman kay dating VP Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Raffy Tulfo, tabla po ang resulta sa 46%. Isinagawang survey na kinumisyon ni Senator Mig Zubiri mula February 27 hanggang March 2. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Pulse Asia President Professor Ronald Holmes. Magandang umaga po sa inyo, Professor. Thank you po for joining us ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong dalawa. Professor, ano po yung nakikita nating dahilan kung bakit po sa kabila po ng mga nangyayari ngayon kay VP Sara ay still nangunguna pa rin po siya sa survey, although meron pong pagbaba tayong nakita doon? Well, makikita lang natin dito na yung kanyang pinagkukuhanan ng suporta ay dalawang lugar sa Pilipinas. No? Ito yung nasa Visayas at Mindanao. May kainaan yung suporta niya sa NCR at Balat of Luzon. Kaya ang kanyang pre-election preference ay medyo may kataasan. No? Kasi sa Mindanao ay halos lahat ng nasa Mindanao ay nagpapahayag ng kanilang suporta kung gaganapin yung eleksyon nung panahon ng survey na iboboto nila ang vice-presidente bilang Pangulo. Professor, nung nga po, nung nakonduct yung survey Feb 27 to March 2, si dating VP, Leni Robredo, ay nag-register po ng 43%. Ngayon po na nagpahayag na si Mayor Leni na hindi na nga siya tatakbo. Sa national level, as of nung last time na nagsalita siya, sa 2028, di na nga raw po. Paano ito makaka-apekto sa mga susunod niyong survey? Do you see her retaining that number or baka tuluyang bumaba at bumaba yung kanyang chances sa polls? Well, pareho naman si dating VP Leni at si Raffy Tulfo nagsasabing hindi sila tatakbo no? Bilang sa pagkapangulo. Pero bagamat sa kanilang, although recently lang yung kay VP Leni, bagamat sa kanilang mga payag ay nandun pa rin yung suporta. So hindi natin masabi, Andre, no? Kung magbabago yung kanilang isip. Pero kinakailangan tingnan natin sila na potensyal na makikilahok sa susunod na pangpangulong eleksyon sa 2028. Professor, nakita po natin na mayroon pong pagkakataon po na nagtabla. Ito pong si Senator Raffy Tulfo at VP Sara. Ano po bang ipinapakita nito, no, nung sentimiento ng mga Pilipino on that survey? Well, basically, yung pagtingin ng mga Pilipino, kung ganyan ang kanilang suporta, no? Kasi 46% each, equally popular, no? Equally likable, relatable yung dalawa. Although yun din, pareho rin na nakita natin doon sa tambalan ng Sara Duterte and Leni Robredo, nahahati ang Pilipino. No? Mas malaki ang boto ni Raffy Tulfo sa Balance of Luzon na mas malaking lugar. No? 45% of the voting population is in that area. Kung ikukumpara sa boto ni VP Sara sa Mindanao. So, kaya tabla. No? Kasi maliit lang naman yung Mindanao. Kung pagsasamahin mo yung Visayas Mindanao ay halos pareho lang ng Balance of Luzon. Antay sila sa NCR. Professor, do you see na maka-apekto ba itong usad na nga, di ba, yung impeachment? Tapos pag inakit na sa Senado, will it affect VP Sara's numbers sa polls? Well, it may. I mean, definitely it will affect. Pero siguro, Andre, Angela, balikan lang natin, no? Bago ginawa yung survey, ang
ang pangyayari dyan ay mahalaga nating tukuyin. No? Nagdeklara si VP Sara, natatakbo siya bilang presidente noong mid-February, yung survey ginawa noong late February. Aasahan mo na kung ano ay dapat mas mataas yung kanyang suporta, pero makikita natin rito na dikit sila ni dating Vice Presidente Lenny. Yung 8 percentage points na yan, pag in-apply mo margin of error, ay bababa sa maaaring 2 percentage points. At yun nga, tied sila ni Raffy Tulfo. So hindi nakatulong yung maagang deklarasyon ni VP Sara. Pwede mo sabihin na kung yung impeachment ay magpapatuloy at yung mga ebidensya at kakalaman ng tao tungkol sa mga ebidensya ay lalawak, maaaring ito yung makasama sa imahe ni VP Sara. Pero maaari rin ito makatulong daw sa kanilang naratibo na ito'y walang iba pa kundi political persecution. So depende yan kung anong pagtanggap ng publiko sa anumang pahayag ng kampo ni VP Sara o sa timbang, no, bigat ng mga ebidensya ihaharap sa impeachment. Well, sa ngayon po, Professor, sila VP Sara pa lang naman po yung talagang nagpahayag ng kanyang intensyon na tumakbo sa 2028 presidential elections. At ito lang po yung mga personalidad na nakikita natin sa mga survey. Pero in that sense, may iba pa po ba kayong mga personalidad na nakikitang aangat sa mga susunod na survey kung sakasakali may mga magsabi na sila interesado rin tumakbo? Well, Angela, normally kami sa Pulse, we conduct our own pre-election survey mga 2 taon bago ng eleksyon. So, aasahan nyo sa Hunyo ay meron kaming bagong listahan kasi ito yung mga riders question, no? Galing sa opisina ni Senador Juan Zubiri. So, yung susunod namin survey na ilalabas namin early July, nandiyan yung mga particular na personalidad maliban dito sa mga banggit dito sa inilabas na survey. Based on rider questions from the office of Senator Bing Sabili. Prof, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Good morning, happy Tuesday po. Thank you, Okay. Pulse Asia Magandang umaga President sa inyo, Professor Ronald Holmes. Maraming salamat po. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.